Hi! Since walang masyado nanonood sa YouTube ko, gawin ko na lang diary. Kunti lang naman ang nakakala. So, ito na naman ako sa aking bahay, mag-isa. Ayaw pa din umuwi ng anak ko. Na din daw siya. Actually, may hinihintay din kasi ako. Aalis din talaga ako. Kaso, hindi pa naman itong ready to go. Pero, parang gusto niya. Training na siya dun sa bahay ni mama. Anyways, ano ba kakwento ko? Buhay ko ngayon. Sige, kwento na lang ako. Single mom ako. Siyempre, nagkaroon naman ako ng dating. Date. Parang tanga. Pero, parang nakaka-trauma pala talaga. Yung konting nagalit lang sa relationship. Nagalit lang yung sa ng partner. Tapos, parang hindi ako ready na i-accept yung angriness niya. Yung galit niya. Parang hindi ako ready na pumasok sa relationship na ganun. Hindi ko alam. Sana hindi to trauma. Kasi isipin mo na lang kung trauma to. My God. Baka abutin akong 10 years na single. Wag naman. Sayang naman ang ganda ko. Kaya ito, mag-isa ulit ako sa bahay. Hindi naman, okay naman ako mag-isa kasi, syempre, mas tahimik. Mas nakakapag-isip kung mga bagay-bagay na dapat gawin. Pero nahalata ko sa mga video ko. Ito pa rin yung damit ko. Pero kailangan naman. Sana, ano ba? Sa diary ko. Diary ko may wish. Ano yan? Hindi ko naman kailangan mag-wish. Anyways, sa ngayon, hindi ko alam yung feelings ko. Parang fed up ako na parang ayoko na makipag-relationship ng whatever partner or sana hindi to trauma. My God. Sana hindi pa to trauma. Siguro bigyan ko siya ng another chance. Baka kasi trauma na to. Oh my God. Kung trauma na to, naku, kawawa ako. Nagalit na bigla. Sabagay, may point naman yung nagselo siya eh. So, normal ata yun. Pero yung reaction ko kasi parang hindi naging normal yung reaction ko doon. Parang ako, I hate myself that moment talaga. Kasi parang, nagbibeg na ako sa kanya na stay. Ayun. Which is wrong. Dapat hindi ganun ako. Just like, hindi naman ako nag-expect na magkaroon agad-agad ng deeper relationship kasi alam ko naman na I'm not fully healed. Just trying to be healed day by day. Siyempre maganda naman may inspirasyon. Papasaya. Nagpapaganda sa'yo. Siyempre naman.
yung sasabihin ka araw-araw, you're beautiful. O, diba? Yun na yun. Siguro bigyan ko siyang another chance na. Kasi galit lang naman yun. Pero parang kasi ako, actually, hindi naman yung problema sa kanya. Walang problema sa kanya. Yung problema ay sa akin. I felt na sumubura na naman ako at early stage. Hate myself. Tapos let go na agad. Trauma nga. O ano. Siguro relationship is like that. To overcome yung stage na yun. Kasi parang pumutok na yung bubbles. So I realized na when you're in a relationship, especially if it's early stage, it looks like you're in a bubbles na you're staying happy. You know? Parang pumutok. Pumutok na yung bubbles. Ba yan? Bilis naman. Wala. Paano natin? Magbubbles ulit. Second chance. Pero, hindi naman ako yung super seryoso na. Sakto lang. Parang kasi akong epan. Naman ko nga. Sayang naman ang ganda ko. Tatanga-tanga pa. Oh my God. I hate myself. Ano pa bang nangyari sa akin? Nothing. Same lang. Yung you're still living in everyday life. Binubuhay mo. Ano ba? Binubuhay mo sarili mo sa araw-araw. Parang ganun. Buhayin mo sarili mo araw-araw. Anyways, maraming pa naman reason to be happy. Hindi lang naman relationship. But it adds to happiness, syempre. Okay. Yun lang naman. Pero ngayon talaga, undecided ako. If kailangan ko pa bang bumalik sa kanya? Am I enough? Is he giving me the importance, how important I am? Parang hindi ko kasi nafe-feel yun. Pero siguro, I don't know. Love ko naman yun. Kaso kasi, parang nakakapagod. Pero sana hindi ka trauma. Diyos ko, pagod. Anyways, sana may mag-vis pa naman dito. Try lang. Thank you.